Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Update ngayong araw, October 12, 2023. Yung minomonitor nating low pressure area na nasa eastern section niya ng Visayas, ito nga po ay tuluyan ng nalusaw. At meron na nga po tayong minomonitor na panibagong low pressure area na may western section ng Palawan. Mas malapit nga yung pinakasentro nito sa may Coron, Palawan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa may parte ng Palawan dahil posibleng nga makaranas ng mga pag-ulan bunsod nitong low pressure area ang buong Palawan, ang Mindoro Provinces, Metro Manila, asahan natin may mga posibleng pag-ulan at mga isolated rain shower and localized thunderstorm posibleng maranasan sa may Visayas at Mindanao. May mga pag-ulan din po tayo dito sa may northern portion ng Northern Luzon. Dito nga po sa may parte ng Apari, Cagayan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. At ayon nga sa latest update ng European Center, ito nga pong low pressure area na nandito nga sa may western section ng bansa ay sa ngayon mababa naman po ang tsansa nito na maging bagyo. Posible nga po ito lalakas pa itong low pressure area na to, dahan-dahan mag-intensify at magpapaulan po yan sa western section ng bansa. Kakaroon po ng panibagong bagyo dito nga sa may parte ng Pacific Ocean na i-monitor nga natin kung ito nga ba posibleng umabot dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon nga po, asahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito nga po sa may Bicol Region, Puliyo Island. Asahan din natin maulap at makulimlim ang kalangitan ng Metro Manila at asahan din natin ang localized thunderstorm. Kapag sinabi po natin localized thunderstorm, kapag tayo po ay nakaranas ng pag-ulan na mayroong pagkulog at pagkidlat. Kapag naman po tayo nakaranas na mahina at katamtamang pag-ulan na wala pong kulog at kidlat, ito nga po ay bunsod na nung low pressure area na nandito nga po sa parte ng western section ng Palawan. Tuloy-tuloy nga po, ito mapapansin nyo nga po ito hanggang mamayang alas 11 na po ito ng gabi. Makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy na mahina at katamtamang pag-ulan ang Bicol Region. At pagdating nga po sa gabi, dito po pagdating sa gabi magkakaroon na ng mga pag-ulan sa may Mindoro Provinces, sa may northern portion ng Palawan at magkakaroon din po tayo ng makakapal na ulap dito sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan. Asahan natin may mga biglaang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 9 ng gabi, mamaya may mga pag-ulan sa eastern section ng Northern Luzon hanggang dito po sa parte ng Southern Luzon. May mga mahinang pag-ulan din dito sa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, tuloy-tuloy nga po magkakaroon ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ng eastern section ng bansa. At asahan pa rin po natin dahil sa low pressure area magkakaroon ng mga pag-ulan sa may Mindoro Provinces at sa may Palawan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, mapapansin nyo halos tuloy-tuloy na makakaranas ng mga pag-ulan, mahina at katamtamang pag-ulan lamang sa may parte pa rin ng eastern section ng Luzon. At pagdating naman ng October 13 ng alas 12 ng madaling araw, dito nga po mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin po makakarapag ng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast from October 12 to October 21, dito nga po mapapansin natin yung pagbugso na nga nung pagbugso ng northeast monsoon. At aabot po yan na posible hanggang dito nga sa may parte ng Northern Luzon. At dito nga po mapapansin natin yung low pressure area sa may parte ng Palawan.
posible nga po by October 14 magpapaulan lalakas sa western section ng bansa. At dito nga po magkakaroon tayo ng cold front, mapapansin nyo nga po yan dahil nga sa malakas na pagbugso ng northeast monsoon. At ito yung easterlies natin, ito po ay magsasalubong na yung northeast monsoon at yung easterlies na posibleng magdulot po yan ng pagulan sa may parte ng Luzon. At dito nga po mapapansin natin magkakaroon tayo mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin na ito po sa ngayon ay mababa ang mga tsansa na maging bagyo. At kung mapapansin nyo naman, nagkakaroon ng high pressure area dito sa may parte naman ng Japan. At ito nga po yung pagsasalubong ng northeast monsoon at ng easterlies, kaya posible nga po magkaroon tayo dito ng cold front na magpapaulan nga po sa may eastern section ng Luzon. At dito nga po mapapansin nyo sa parte ng Pacific Ocean magkakaroon ng bagyo. Pagdating naman ng October 19, makakaranas pa rin po ng mga biglaang pagbalo sa bulan ng halos sa buong bansa. Pagdating po ng October 20, mapapansin po natin na meron pa rin po tayong mga pag-ulan bagamat magkakaroon ng low pressure area dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, mababa naman po ang tsansa nito na pumasok ng power line. Pagdating naman po ng October 21, ito nga po mapapansin nyo meron pong tatlong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero ito po yung napakalayo ay nasa parte nga po ng Pacific Ocean. Ito nga po yung monitor natin kung mapapansin natin may high pressure area na umiiral dito nga po sa may karagatan ng Japan at malakas ang pagbugso ng northeast monsoon. Kaya ito nga po may mga posibilidad na ito po ay dediretso pa hanggang dito yan sa parte ng Guam. Dito po yung magkating kung ito po yung magka-curve patungo muli rito or ito po yung susubsob bahagya dito sa may parte ng Philippine Area of Responsibility or ito po ba'y posibleng malusaw. Dahil nga mapapansin nyo, mainit pa rin yung sea temperature ng Pacific Ocean kaya posibleng magtuloy-tuloy nga po itong posibleng bagyo na to. Ito po yung i-monitor natin kung ito po ba'y makaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy lamang tayo makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po sa pagbugso na ng northeast monsoon at sa pagsasalubong nila ng easterlies. May mga pagkakataon na posibleng yung southwest monsoon o yung habagat dahil nga po sa low pressure area na nandito nga po sa may parte ng Palawan at magdudulot po yun ng pagulan sa western section ng bansa. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan o posibleng mangyari pa lamang po yan dahil yan po ay advanced prediction ng European Center. Since malayo nga at mahaba pa yung prediction nila, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at po tayo kagad. At para po doon sa ating mga ibang manonood, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast, advanced prediction lamang po yan Kaya malaki pa rin po ang posibilidad